Ako po si Carlo Oñate, spokesperson po ng TUCP. On behalf po ng Trade Union Congress of the Philippines, meron lang po kaming munting presentation na pinrovide po sa committee para makatulong. So ang context lang po habang siniseta po siguro yung presentation, no. Last week pa po, no, isa yung TUCP sa mga unang nanawagan ho na magdeklara ng national emergency, to the point na actually minasama yun nga ni Yusek Claire Castro na tinawag niyang pananakot yun. Gayunpaman, no, ngayong meron na tayong national energy emergency, kaisa kami nung mga nagsasabing bakit parang bitin pa, bakit hindi na lang state of national emergency para may mga available na kapangyarihan na pwedeng i-exercise ang gobyerno, lalo na speaking from the part ng mga manggagawa, lalo yung higit natin 5 milyon na minimum wage earners. Kasi mula noon sinabi na natin kulang ang sweldo, lalo hong kulang ngayon. Biruin nyo, no, yung minimum wage, mamaya makita ho natin. Ngayon, no, dahil sa taas ng presyo ng diesel, ang halaga nyo nasa 3 hanggang 5 litro na lamang ng diesel ang arawang sweldo ng ating mga minimum wage earners. Kaya ito po yung hinihingi sana namin na 5-point response, especially para sa mga manggagawa. Tinatawag nga naming kapit. Kasi wala nang magawa yung ating mga kabayan kundi talagang kumapit, and then it is so disappointing lang. 4 weeks na po tayo dito sa Middle East conflict. The Department of Labor and Employment has not conducted a single consultation with the labor sector. And then, pagdating ho dun sa Executive Order number 110, Uplift Committee, ang unang letra nga dun, L, livelihood, hindi rin ho member ang Department of Labor and Employment sa Uplift Committee. At kahit kung ano pa mong crisis committee, parang wala hong sectoral representation para sa mga manggagawa. Ngayon po, no, isa-isahin ko lang po yung sa kapit, no. Letter K ho namin talaga, next slide, ay talaga pong kansilahin muna yung buwis sa langis, kuryente at pagkain. Ayaw po namin na i-reduce lang yung sa excise tax kasi 10 piso sa gasolina, 6 na piso sa diesel. Kung tatapyasin pa ho natin yan, 2 piso, 3 piso na lang sa diesel. Para ho magkaroon ng impact yan, kailangan suspendin muna ho natin yung excise tax. Pagdating po sa kuryente, matagal na po kami nagpapanukala na tanggalin na natin yung 12% VAT sa electricity. Ang 2001, merong EPIRA, Affordable, Reliable Energy. Pagdating ho ng 2005, sinama sa VAT yung kuryente. Ngayon, no, kung tatanggalin ho natin yung VAT sa kuryente, ang matitipid doon ang kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour, nasa 300 pesos. Ang amin pong pag-aaral, sinusuportahan din ho ito ng business community. Ngayon, no, narinig ho namin yung Energy Regulatory Commission. Sabi niya, pagdating ng April, 4 to 5 pesos ang dagdag per kilowatt hour. Sa 200 kilowatt per hour ho, naglalaro sa 800 to 1,000 pesos na dagdag po sa monthly bill. Kaya kaisa po kami lahat na nag-urge, no, tanggalin po yung VAT sa kuryente, pati na ho yung sa pagkain, no. Wala kaming nakikita hong rason, nagbubuwis buhay na yung ating mga kababayang manggagawa para makabiyahe, makatrabaho, may mauwi sa pamilya, binubuwisan pa ng pamahalaan lalo sa panahon ho ngayon, no. Yung sumunod yung letter A namin, yung agapan ang presyo, no. Ito ho sana yung hiningi nga namin dun sa state of national emergency. Kasi kung state of national emergency ang idineklara, automatic, kagaya yung Price Act, automatic yung price control, price ceiling mechanisms na meron ho tayo. Ngayon, kahit basahin ho natin yung sa Executive Order number 110, wala hong malinaw kasi doon ano ho yung magiging management ng price. Ganun din ho yung sa Oil Deregulation Law nga ho, yung Section 14E. Hindi naman ho kailangan diretso na take over, pwede ho i-direct yung operations. So, i-direct operations, pwede mag-request ng more information from the gas companies, and then to limit, to set a price ceiling. Dahil karamihan nun, lalo yung malalaking gas companies, just February, no, bago nagkaroon ng Middle East crisis, pinagmamalaki yung double-digit earnings growth, halos doblado ang kita ng ibang malalaking gas corporation. Ngayon ho na may krisis, sana ho sumama rin ho sila, may ambag din sila dito sa sakripisyo na ito, no. Yung sumunod yung patasin yung sweldo, ito ho yung numero ngayon.
ang ating mga manggagawang minimum ho sa BARM ay nasa 411 pesos lang po ang sweldo nila kada araw. Pinakamataas na ho sa NCR na 695 pesos. Sa amin nung tansya, no, halos lahat ng region except lang sa Metro Manila ang nasa below poverty threshold. So kung wala ho tayong mabibigay na aumento dahil tingin ho namin parang natutulog pa yung ating regional wage board na yun yung existing mechanism natin, kahit yata may emergency na malinaw na supervening event, wala rin hong pinapatawag na public consultations kasi nagtatago sila dun sa barya-baryang wage order na hindi pwedeng magalaw na isang taon unless may supervening event. Kaya isa rin sa panawagan namin, baka napapanahon kung sakaling magkaroon ng special session ang Kongreso at Senado ay tignan na option, special session, maisama yung legislated wage increase na ipinasa rin ho, kagaya ho ng Senado, last year din ho. Kung kinakailangan ho noon, lalong kinakailangan ngayon ng aumento sa sweldo. Next slide. Gayun pa man po, no, batid ho namin na syempre may mga deliberasyon pa hong magaganap dyan. Kaya ang sinasabi ho naming proposal in the meantime ay sana ho mabigyan ho natin ng ayuda, subsidy, yung ating higit 5 milyon na minimum wage earners. Kahit na po 5,000 na lamang po, ipantay na lang ho natin sa fuel subsidy kasi yun ho ay equivalent sa, kasi kung 100 piso ho yung pinasa ng Senado na arawan, kung 22 work days, so that's 2,200 pesos, yung 5,000 po medyo equivalent sa 2 buwan na merong 100 pesos na daily wage increase. At nagpapatulong po kami sa Protect Committee na sana ho mahanapan din ho ng pondo kahit yung 25 billion ho kasi yung computation namin para dun sa initial implementation. Narinig naman ho natin yung 230 billion na available sa DBM, so roughly mga 10% ho ito. At kung kailangan ho mag-sustain, nagpo-propose din ho kami kahit executive order mula sa Pangulo na ginawa ho noon nung 1997 financial crisis, yung across the board cost savings sa mga non-essential expenditures ng lahat ng ahensya para makapool po tayo ng savings. Yung panghuli po namin ay yung tigilan muna ho yung bayad utang kasi ho yung SSS, GSIS, Pag-ibig, no? Every year ho, naririnig ho natin yan, mga trillion peso government financial institutions, malinaw naman na pong may kalamidad, no? Hindi lamang yung buong bansa, kundi bawat tahanan. So sana po mag-offer ulit ng mga lower interest o zero interest calamity loans. And then yung loan monthly amortization payment, sana po wag munang singilin ngayong mga buwan na nasa loob tayo ng krisis. At kung sakaling magbalik na kailangan na magbayad, staggered. At sana itong mga ino-offer ng GFIs natin na sana magkaroon nga ng moratorium, sana sumunod yung mga ibang financial institutions kasi nagawa naman po ito nung pandemya. Sana po no, makonsidera rin at lalo pong kinakailangan ngayon. Yun po, no, yung final point lang namin is that merong kapangyarihan, merong pondo, maraming option, and then every day po kasi na nag-aatubili tayo, na nagde-delay tayo ng action, napakarami hong manggagawa, napakarami hong pamilya ang lumulubog sa utang at nagugutom, no? Kaya sabi namin, kapit yung pangalan ng aming 5-point proposal, pero syempre sa gobyerno, kailangan kumilos po kasi hindi ho natin alam kung hanggang kailan makakakapit yung ating mga kababayan. Maraming salamat po sa Senate Protect Committee. Maraming salamat po. Thank you for that.